dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ng sitwasyon sa Pilipinas ngayon, mga Ayan, mga kababayan. Nako, nakakatakot. Oo, mga kababayan, nakakatakot. Sige, tuloy. pare. May malaking pangyayari sa Asia na nangyayari, pero parang hindi masyadong napapansin ng marami. Nako, paano? Busy. Busy sa kaka-scatter. Mga kababayan, busy sa scatter kaya hindi napapansin to. Pero pag sumabog yan, tiyak tayo ang magdudusa. Nako, yan na nga mga kababayan. Pag sumabog to, tayo magdudusa. O, nung napanood ko to, napaisip ako. Oo, mukhang kailangan malaman ng tao to. Ang China sa ilalim ni Xi Jinping ay may malaking plano sa likod ng lahat. Nako, yan yung plano na yan mga kababayan eh. Yan plano na yan ang mahirap mga kababayan. Oh. Hindi lang basta gusto ng kapangyarihan, gusto niya maging pinakamakapangyarihan sa kasaysayan ng China. Nako, oh. Kita mo, yan ang problema yung mga pangarap. Pangarap ng mga politiko tulad ni Digong, mga kababayan. Yung pangarap niya, gusto lahat na lang Duterte maupo doon. Saan? Sa palasyo ng Malacanang. Gusto niya mas sikat at mataas pa kay Mao Zedong. At ang Hindi na. Mao Zedong na yan eh. Mao Zedong is Mao Zedong. Ito naman si Jinping eh. prize, Taiwan. Pero Ako. bakit nga ba tayo nadadamay dito sa Pilipinas? Ayan. Simple lang mga tol. Malapit tayo sa Taiwan kaya sa tingin ng China, tayo ang magiging game changer sa kanilang plano. Kung gusto nilang ang Mga kababayan, banta ang Pilipinas sa plano nilang sakupin ang Taiwan dahil ang claim nila sa kanila pa rin yan. Itong China sa kontinente, sila na nga pinakamalaki sa Southeast Asia, sa buong Asia. China, ang laki-laki na ng lugar nila. Hindi pa nakontento mga kababayan, bakit kaya? Ganun ba talaga kagahaman sila? Hindi siguro, baka eto lang eh. Oo, eto lang. ng Taiwan, kailangan nilang siguraduhin na kontrolado nila ang Pilipinas. Siyempre, mga kababayan, kailangan nilang kontrolin ang Pilipinas. Tandaan nyo, ang Pilipinas. Bakit? Ang Pilipinas, kaalyado ng Amerika yan. Kaya sa mga nagbabalak, eto lang sasabihin ko sa inyo. Yung mga nagbabalak na pabagsakin ang gobyerno ni Pangulo, aba, kabobohan to. Bakit kanyo? Hanggat walang suporta ng Amerika, kahit sinong general ang dalin nyo sa EDSA, walang mangyayari. Maniwala kayo, walang mangyayari. Ang unahin nyo, kayong mga Duterte, abay, amuhin nyo si Trump. Diba? Kaso si Trump, alam nyo naman, presidente ng Amerika. Kayo, tuta ng China. Hindi na mangyayari yun. Pumuti man ang uwak, hindi mangyayari yun. Bakit tol? Kasi si PBBM Marcos ay may malapit na koneksyon sa Amerika. Yan! Ang sinasabi ko, si Pangulong Bongbong Marcos, malapit na malapit ang koneksyon sa Amerika. Kaya nga yung mga kabilang mga nasa kaliwang grupo, di ba, nung panahon, kapag ang administrasyon ay malapit sa Amerika, sasabihin nila, tuta ng Amerika. Abay mga kababayan, pag-isipan nyo maigi. Sa politika, kinakailangan merong kang kasangga. Kung hindi mo gagawin yan, nako, makikita nyo. Ano mangyayari? Tulad ng kay Era, pinatalsik siya. Sumaklolo yung kapatid nating iglesia, kasama ako. Doon ko nalaman mga kababayan, may hinanakit pala ang Amerika kay Erap. Bakit? Siya yung nanguna para mapatalsik ang base militar sa may Sambales. Kaya nagalit ang Amerika. Pinagplanuhang maigi, napatalsik siya. Dahil may suporta ng Amerika. Kung wala, hindi nila magagawa. Maniwala, itaga nyo sa ulo ni Bato. Malabo.
At matibay ang samahan ng Pilipinas sa kanila, lalo na sa usapang militar. Kaya para sa China, malaking hadlang si Marcos sa kanilang plano. Kita nyo? Malaking hadlang ng China, mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga plano ni Xi Jinping, malaking hadlang si Pangulo. Diba? Diba? Tuloy. Ito pa ang Pogo, akala nyo negosyo lang. Hindi alam mo yung Pogo or Philippine Offshore Gaming Operators. Akala mo pasugalan lang, hindi. Kita nyo, akala nyo pasugalan lang yung pinasok ni Digunyo? I-connecta nyo yung napakaraming incheck na nagkaroon ng birth certificate doon sa Davao na pinamumunuan ni Digunyo? Magtaka kayo, mga kababayan. Kaya nga di ba nasabi si Alice Go ay espiya ng China? Lang negosyo, yan posibleng ginagamit ng China bilang cover. Bakit? Kasi yung mga empleyado doon, hindi lang basta empleyado, yung iba may chismis na sleeper agents, mga espiya yan na naghihintay ng utos para kumilos. Yan, mga kababayan. Kaya nga mga kababayan, malalim na usapin yan. Pero kung inyong konting huhukay o bababa o lalalim kayo ng konti, maunawaan nyo eh. Maraming katanungan sa isipan. Alam nyo kung ano? Bakit ba ang mga Duterte nakasiper ang mga bunganga pag-uusapan ang China? Di ba? Bakit? Bakit nakasiper? Alam nyo kung bakit? Kasi sila, panig na panig. Alam nyo yun, na dumating yung pagkakataon, meron pa rin silang tatakbuhan. Di ba? Ay, nako, mali Oh, yung si Erap, hindi, nako, panoorin ninyo. Si Erap nanguna dyan para mapaalis. Ang alin, ang base militar, nako, hindi pa kasi siguro buhay noon. 60 years old na ako. Alam na alam ko yan. Bakit? Taga dyan kami eh. Ano ba? O, sige, tuloy. Isipin mo yung mga Pogo Hub mukhang harmless, pero sa likod nun ginagamit pala para magmanipula ng impormasyon o magspiya sa importanteng lugar. Parang Trojan horse. Di mo alam may kalaban ka na pala sa loob ng bahay. Ang creepy, no? Creepy talaga. Oo. Ang creepy. Bakit? Biruin nyo, nagpapasok si Duterte ng mga kaaway natin na hindi natin nalalaman pero siya, alam niya yan. Di ba? Paano nyo kakampihan ang isang Digunyo, mga kababayan? Kung siya mismo alam niya na na siya mismo nagpapasok ng mga espiya. Nagkukunwari para hindi halata. Para naman, mga kababayan, hindi sisihin na makapili yan. Pero, sabi ko nga kanina, laliman nyo lang. Alam nyo na agad na makapili talaga yan. Binenta tayo, ni Digong. Saan? Sa mga Tsekwa. Diba? Ito pa tol, nung panahon ni Rodrigo Duterte naging malapit tayo sa China, binawasan ang tapang natin sa pagtindig sa West Philippine Sea. Babawasan eh. Sila nga nagkabit ng mga tarpaulin kung saan-saan sa EDSA, Roas Boulevard, malapit pa sa Amerika. Ano nilagay nila? Welcome to Philippines, Province of China. Hindi nyo naalala. Hindi nyo naalala. Diba? Kita mo, sabi dito, boss Mike, si Erap nagpaalis ng base militar sa Subic. Kita nyo, gumawa yan ng batas para mapaalis yan. Erap yan, mga kababayan, pero minsan, tignan nyo rin kung bakit. Ako, pabor din naman ako na magkaroon tayo ng sarili. Tumayo tayo sa sarili natin. Pero sa ngayon, mga kababayan, na hindi sana napaalis, sino? Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lahat yan, takot yan.
Eh kaso mga kababayan, ano nangyari? Mga kababayan, ano nangyari? Eh hindi nangyari yung inaasahan na kaya na nating tumayo sa sarili nating mga paa. Hindi nangyari, bakit? Ang nangyari mga kababayan, dinugas nilang lahat ang pera ng bayan mula nung mapaalis si Apo Lakay. Diba? Yan ang nangyari at yan ang katotohanan. Hindi na maitatanggi yan. Tuloy. At maraming proyekto nila ang nakapasok sa bansa. Malinaw na maraming pabor ang ibinigay sa kanila. Ngayon, Pre, maraming pabor. Ang daming pabor ang binigay dyan. Makakayamanan, eskwela. Naku. Huwag nyo nang pansinin yung mahal na mahal kong DDS dyan. Oo, walang mga argumento yan. Paulit-ulit lang yung sasabihin yan. Sabi ko nga parang si Sara yan. Si Sara pera lang lamang ng utak niyan. Pag dinagdagan nyo yan, nako, mabubuang na yan. Kaya yung mga DDS, manang-mana yan. Oo, tuloy. si Sara Duterte ang tingin ng China na maaaring magpatuloy ng ganitong relasyon. Parang best choice nila si Sara para ituloy ang dating dynamics. Siyempre, kapag si Sara nga naman na naupo, uto-uto yan. Hawak ng China, di ba? Kahit liig niyan. Kita nyo mga kababayan, malamang ini-imagine na nahawak yung liig niyan ng China. Kaya sa sobrang higpit ng hawak niya, pati sarili niya nasusugatan niya. Kita nyo, hindi na mawala-wala yung sugat niya. Baka pa ulit-ulit niya ang ginagawa. China, hawakan mo ko sa liig. Ganon. Walay. Pero eto ang problema. Si Marcos medyo unpredictable si PBBM kasi close siya sa Amerika at may malakas siyang trade at military alliance. Narinig niyo yun? Unpredictable. Unpredictable, hindi nila alam yun. Ba, Pangulong Bongbong Marcos, hindi matatawaran ng utak nun. Bakit? Anak pa rin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gets nyo? Tuloy. Ayan sa kanila. Kaya para sa China, malaking sagabal si Marcos sa plano. Yan na nga ba, malaking sagabal! Ang isang matalinong leader ng bansa. Tandaan nyo, magiging sagabal kung matalino ka. Pero kung bobo ka na tulad ni Sara, nako, isang salita lang, magsusunuran na yan. Putik na yan. Pangulo yan eh. Proud ako na naging Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit nga sa ibang bansa eh. Where are you from? I'm from Philippines! Kinilayo amin! Diba? Dapat natangsit kayo. Talay. nila. At dahil di nila siya hawak, ano ang plano alisin siya kung gusto nilang mawala si Marcos? Ang unang hakbang impeachment. Pero eto ang freaky part. Ayan na ang tricky part, mga kababayan. Tuloy. May malakas na kakampi si Marcos sa Kongreso. Ayan, syempre, alangan naman na ilagay si Gloria. Paano ilalagay si Gloria kung parte siya ng pagpaplano para pabagsakin siya? Malabo! Oo, malabo! Tuloy. Si Speaker Martin Romualdez, hindi lang siya pinsan ni Marcos, political powerhouse din siya. Correct. Alam nyo, tama, sang-ayon ako sa ginawa ni Pangulo. Dapat ang ilagay niyang speaker, yung mapagkakatiwalaan at kaya siyang sanggain. Di ba? Sanggain yung alin? Yung mga Duterte. Kaya hindi madaling ma-impeach si Marcos hanggat nandyan si Speaker Romualdez. Ay, nako, kaya nga nag-iiyakan yung mga DDS eh. Bakit kanyo? Tignan ninyo, laging si Speaker ang binabanatan eh. Tignan nyo si Sara, mula nung mapatalsik. Sino si Gloria? Tinawag niya ng tambaluslos. Bakit? Pornada yung plano nila. Gets nyo? Kaya, mula nung, tandaan nyo, si Speaker, naging, pa neto, campaign manager si Sara. Oo. Yan ang campaign manager ni Sara, si Speaker. Ano nangyari mga kababayan? Yung hinahangad nila
na maging speaker. Sino? Si Gloria? Hindi nangyari. Pornada. Oo, yung plano nila. Hanggat hindi nagiging speaker si Aling Maliit, hindi mangyayari yung agawin nila yung pwesto kay Pangulong Bongbong. Ano nangyari nung hindi naging speaker si Aling Maliit at si Speaker Martin ang naging speaker? Abay, binanatan nila. Binanatan ng binanatan si speaker kahit walang ginagawa sa kanila. Nakakuha nyo? Lahat yan, sunod-sunod yan. Mula doon, kay Digong, pababa hanggang Amuyong. Binanatan nila ng binanatan si speaker. Siniraan na siniraan. Ultimong utot! Masama! Diba? Ginagawan ng kwento yan. Lahat ng paninira kay speaker, mga kababayan, nako, yaan ay paninira at propaganda ng grupo ni Digong. Kaya tama lang na hindi talaga si Gloria ang naging speaker. Kung hindi, mga kababayan, nako, tapos ang maliligayang araw natin. Wala na naman yung hinahagad natin na bagong Pilipinas. Anong solusyon? Siraan si Romualdez gamit ang trolls, fake Ano? Yan ang ginagawa nila. Siraan na siraan. Sino? Si speaker gamit yung trolls. Oh, di ba? Oh, nangunguna dyan. Sino? Yung may bangaw sa mukha. Sama nyo na. Yung duling sa Amerika. Yan, mga kababayan. Kita nyo? Oh. news at chismis unti-unting pahinain ang posisyon niya. Kapag naalis si Romualdez, papalitan siya ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa pagka-Speaker of the House of Representatives. Yan na nga ba sinasabi ko? Ano, Gloria? Gloria, Gloria la bandera. Gloria, Gloria la bandera. Sumasama ako sa rally nun eh. Ganyan sigaw namin, no? Gloria, Gloria, la bandera, si Gloria. Ano? Talay. At mas madaling mapalitan si Marcos ng isang leader na pabor sa China. Yan, ito yun, yung pabor sa China. Ito, mamamatay tao, gusto magpapatay. Gusto nga pumutol ng leeg. Gusto nga, manghukay ng bangkay na nananahimik. Yan yun, talay. Kung hindi uubra ang impeachment, may plan B. Ang China gagamitin ang konsepto ng national emergency para alisin. Yan na nga, sabi ko sa inyo eh. Kakampihan China, gagamitin nila eh. Ang tanong dyan, mga kababayan, handa ba sila na isakripisyo ang kanilang dangal alang-alang dito sa baliw na yan? Diba? Handa ba nilang isikripisyo ang dangal ng China alang-alang dito sa baliw na to? Nako, malaking desisyon yan para sa China. Marcos at ilagay si Sara Duterte bilang presidente, parang isang biglaang takeover na kunwari para sa bayan pero may malalim na agenda. Kita nyo? Ano sigaw nila? Para sa bayan! Katahimikang kapayapaan ang sigaw natin. Yeah! Praise the Lord! Hallelujah! O, di ba? Pero ano ang malalim na dahilan? Pansariling interest lang. Di ba, Diktos? Oh, walay. Ito'y posibleng gawin sa ilalim ng maskara ng patriotismo, pero ang totoo, ito'y power grab. Isang malaking babala. Kung magtagumpay, ang China gagamitin lang nila ang Pilipinas. Oo! Mga kababayan, gagamitin lang nila ang Pilipinas. Dapat tayo, mga kababayan, sa totoo lang, sang-ayon ako eh. Tumayo tayo sa sarili nating paa. Oo! Makapagkaibigan tayo sa mga bansang po pwedeng makatulong sa ating ekonomiya. Oo! Tandaan nyo, sabi nga,
nasusulat sa kapitulo, bersikulo. Walang sino man ang mabubuhay para sa sarili lamang. Di ba? Tuloy. Bilang bahagi ng kanilang plano para sakupin ang Taiwan. Pero sino ang kawawa? Tayo rin maaari tayong masangkot sa isang giyera. Masasangkot talaga tayo eh. Kapitbahay lang natin yan eh. Nung nasa Batanes nga ako, pag tumilahok ang manok doon sa Taiwan, dinig na dinig ko eh. Nung tumilahok yung manok, sumagot yung manok ng Pilipinas eh. Sabi nung manok natin eh, friend tayo! Magkaibigan tayo, Taiwan! Ang kaaway natin, China! Biruin nyo, buti pa yung mga manok, nag-uusap eh. Di ba? Oh. At least yung mga manok, magkakampi laban sa China. Oh. Mag-like muna kayo. Tuloy na. Na hindi natin ginusto, ang ekonomiya natin, ang kalayaan natin, at ang kinabukasan natin ang nakataya. Mga kababayan po yung nakataya. Kung hindi tayo magsasalita, kung hindi natin lalabanan, kung hindi tayo magpapaliwanag sa mga totoong mangyayari na pinaplano ng mga Duterte, kakampi at kasabot ang China, abay walang mangyayari sa atin. Tayo muli, tulad ng mga nangyari ng mga nakaraan, sana naman maging aral na ang kasaysayan. Kung hindi kayo man naging mahilig sa kasaysayan, nako, problema nyo na yan. Pero hindi pa uli ang lahat. Magbasa-basa kayo ng supot ng tinapa. Doon, masusumpungan nyo ang mga nasusulat sa mga nakaraan sa kasaysayan. Di ba? Tuloy! Ipikit ba tayo habang ginagamit ang Pilipinas bilang laruan ng China? Pipikit ba kayo? Siyempre, yung mga Duterte nakikinabang sa pansarili nila. Sabi ko nga sila yung makabagong makapili sa kasalukuyang panahon. Ang mga Duterte, yan na yung magandang halimbawa. Na ano uli? Makabago na makapili sa makabagong panahon. Di ba? Tuloy. O gising na tayo at pipiliin nating protektahan ang ating bansa bago mahuli ang lahat? Mga kababayan, ngayon pa lang, tayo, sama-sama. Oo. Sa mga hindi nakakaunawa, medyo untog nyo muna yung ulo nyo. Tapos, saka kayo bumalik rito, sabihin nyo, tayo na, sama-sama na tayo. Magkakasama na tayo. Ganun. Diba? Sa isang hangarin. Ano bang hangarin? Hangaring angat natin ang antas ng ating bansa at antas ng pamumuhay ng ating mga kababayang Pilipino. Diba? Di na tayo dapat magpadala ang 2027. Sobrang lapit na, parang last 2 minutes. Magdesisyon na tayo kung lalaban o pababayaan na lang. Magdesisyon na tayo kung lalaban tayo o papabayaan na lang natin. Yung mga mangmang, darating yung panahon, kung nanonood kayo ng Pulang Araw, yung mga Pulang Araw, yun yung mga Pilipinong mga nakisapi sa mga Hapon. Sa makabagong panahon, ito naman yung mga DDS ang makikisapi sa mga Incheck. Oo! Tama? Ganon, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.